Pero dapat meron kayong internet, then may load yung ating GPS tracker. So on lang natin yung susian, tapos start. Yan, start natin. Then pupunta lang tayo sa cut off oil. So click lang natin yan. Dito. Ayan, yan. So pag click mo nun, confirm. So yon. Ayun guys, patay na siya. So ang bilis niyang mamatay kapag ka sa apps. Okay? So patay na yung ating motor. So ayun o. Kahit susi mo yan. Sa Facebook at sa Facebook bago YouTube. Ay, tama to doon. Di ano ka na. Hello everyone. So, ngayong araw, papakita ko sa inyo kung paano ba maglagay ng GPS tracker dito sa Raider 150 Fi, or pwede nyo rin gamitin sa lahat ng motor. Kapag nakita nyo kung paano i-install dito, pwede nyo rin i-apply mapa-scooter o mapa-kadena na klase. Okay? So, ito yung tracker na ilalagay natin. Bakit natin kailangan maglagay ng tracker? So ito, kapag may tracker tayo sa ating motor, kumbaga mas nakikita nyo yung kalagayan ng motor, or kung saan pumupunta yung motor, matatrack nyo yung location niya kung nasan siya. Or halimbawa, hiniram sa inyo ng kaibigan nyo, nasabi niya, pupunta lang ako dyan sa kanto, tapos yung pala pumunta siya sa malayong lugar. Makikita nyo sa apps kung saan siya nagpupunta, mabubview nyo yung pinakamotor nyo, ay matatrack nyo siya. Plus halimbawa hiniram sa inyo na magnanakaw, so yun ang kagandahan nun. So pwede mo siyang i-text yung motor, nasaan ka na, pwede gano'n. So magre-reply sa'yo yan kung nasang location na siya, or pwede nyong i-view sa apps kung nasaan na siyang lugar. Yun ang kagandahan ng GPS tracker na to. Tapos ang kagandahan niya, meron siyang additional feature na pwede mo siyang patayin, pwede mo siyang i-text para mamatay yung motor, or pwede mo siyang gamitan ng apps para ma-cut off mo yung engine. Okay, so itong GPS tracker na to, meron siyang SIM card. Suggested ko yung Globe LTE kasi ito kahit saan lugar malakas ang signal. So, siyempre bago natin ito ikabit sa ating GPS tracker, kailangan natin i-activate muna to. Okay? So, sa paglalagay naman nito, madali lang siya ikabit kasi may kasama na siyang relay. Ito. May kasama na siyang relay, tapos may socket na rin siya para hindi ka na mahirapan sa pagkakabit ng relay. So, itong relay na to, para ito sa cut off. Kumbaga, papatayin nyo yung pinakamakina ng motor. Okay? Then may kasama siyang harness. Yan. Meron na rin siyang fuse. Yan. Kagandahan nito. May fuse yan. Diba? So sa paglalagay naman ng cut off nito, pwede tayong maglagay ng cut off sa mga scooter type. Pwede tayong maglagay sa side stand. Diba? Parang pag sinaside stand natin, namamatay yung motor. So pwede tayong maglagay doon ng cut off. Yung size ang wire nun, kapag pinag-iwalay mo, namamatay. So parang ganun ang mangyayari. So dito naman, ang mangyayari dito, kapag pinatay, mamamatay mismo yung power. So dalawang klase ang cut off engine. Pwedeng cut off ng power, kasama na yung engine doon. So merong side stand cut off.
Yun. So dalawang klaseng pagkakabit. Dito naman sa motor na to, power cut. Okay. So ito may nakalagay ng meron siya nakalagay na alarm. Yan, may alarm na siya dito. Two-way alarm. Okay? So may nakalinya na yan na relay na meron na siyang cut-off engine. So doon ko na lang sa itatap para hindi na dumami yung wiring ng motor. So papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung alarm pag kinakat. So doon din natin itatap para pag tinext natin yung motor, ganun din na mangyayari sa kanya, magka-cut off yung makina. Okay? So abangan kung paano ko install to, guys. Okay? Okay, so ito may naka-install na two-way alarm. Okay, so bago ko install yung GPS, papakita ko muna kung paano gumagana yung two-way alarm pag kina-cut off. So meron na siyang relay, meron na tong two-way alarm. Okay, so ito kapag sinusi ko siya, yan. So tawag sa cut off nito ay power cut. Yan. So ito yung cut off ng relay, yung gitna nito, ito yung pinakapatay. Tingnan niyo yung mangyayari sa power pag pinatay ko. Di ba namamatay? So babalik din siya kasi unlock lang yung pinindot ko, ayan oh. Yan. So ganyan din ang mangyayari sa GPS tracker. Pero sa GPS tracker, pag tinext mo siya na mamamatay yung motor, patay talaga siya totally. So gagamitin lang natin yung dati niyang relay na paano kinakat para hindi na dumami yung wiring. Pero kung gusto niyo matutunan kung paano pa magkabit ng cut-off relay, so attend kayo sa aking mga online training. So ito tinuturo ko doon kung paano maglagay ng cut-off relay. Okay, so dito pinakita ko lang sa inyo kung paano siya namamatay. Ayan, ganyan siya oh. Yun, nakita niyo siya? So patay. Ganon din ang mangyayari sa GPS. Okay? So start na natin ng ating pag-i-install. A few moments later. So yon, sa pagkakabit ng GPS para safety, bala ko sana dito sa ilagay pero masyadong kita. So ang plano namin ilagay namin sa pinakaloob sa ilalim dito para medyo mahirapan naman yung karnapper kung sakaling alam niya yung wire ng GPS. Pero ang ganda nito, kapag kinat niya yung wire ng GPS, mamamatay motor. So, di ba, kaganda ng GPS tracker. Una, kakalasin natin itong cover na to. Okay? So, kung naalala nyo yung motor na to, ito yung nakaraang NFI cleaning ko. So, hanapin nyo kung saan ko to in-upload. Na-upload ko na to sa aking channel. Paano namin NFI cleaning to, tsaka easy replace. So, kakalasin ulit natin ito. Cover na to. Tsaka sa kabilang cover. Yan. Itong gitna, yung center pipe, kakalasin yan. Tapos, itong upuan, kakalasin yan. Okay? So, yun. So, kakalasin natin itong clip. Yung clip na yan. Hanap tayo ng pang tusok dyan. Yun. So, meron pa dito. Ayan, kakalasin natin to. Ito. Tsaka sa ilalim. Ito. Tsaka may sa ilalim nito. Then, ito sa gilid. So, kabilaan yan. Kakalasin natin yan. Okay. Kasama rin sa kakalasin ito. Ito. Yan. Tsaka yan. So, madali lang kalasin yung clip na yan. Kahit anong pantusok, pwede yan. Tusok mo lang yung gitna. Lulubog mo lang. Ayun. Pag nalubog mo siya, maaangat mo na siya. Kahit kukulang mo. Ayan. Okay. Ayun. So, nakalas na natin yung tornilyo dito sa ilalim. Dito. Clip. Tsaka tornilyo dito sa gilid. Tsaka doon. Doon. So, ito naman para makalas mo itong cover. So, kailangan mo itong maangat ng maingat. Ayan. So, yun o. Ayan, nakita nyo? Ayan, diba? Inangat ko lang siya ng kamay. Pwede mo siyang atang then pahatak mo pababa. Tingnan. Takin mo lang ito pababa. Ayun o. Ayan. So, ito yan. Inangat ko lang pababa. Yung mga clip na yun. Yan, nahatakan lang yun. Tapos mabubunot ko na siya ng buo. Ayan. Nice. So bababa natin ganyan kasi may mga wire na sa loob. Kargado na to sa wire. Sasabit na natin ganyan. So pwede naman yan. Okay, sabit natin ganyan. So kailangan natin kalasin talaga to para maangatan itong pinakagitna na to. Okay? So same din sa kabila.
Ganon din sa kabila, natanggal na yung mga clip, tapos tornilyo dito, tornilyo dyan, tornilyo dun, saka dito. Ayan. So naangat na rin ito. Ganon lang din ang gagawin. Hatakin mo lang pababa. Ayun. Yun, para matanggal mo yung pinaka clip na yan. Then ito na, hatakin mo rin tong gilid na to pababa. Ayun. So sasabit ko lang din kasi may wire din sa gilid. So dyan muna siya. Tapos Ibantay ko pa. okay na yan. Tapos ito na yung kakalasan ito. Kabilaan tornilyo. Tapos may tornilyo sa gitna. Tapos sa loob ng upuan meron tong clip. Ayan, kakalasan lang to. Ito. Saka yung upuan. Okay. Ayun. So kakalas na ito yung main pipe. Nakalas na yung screw na yan. Ayan. Nakalas na rin tornilyo dito. Dito. Sa clip. Ayan. Nakalas na rin. Accepted daw. So Kasend pa niya yung yung video eh. Sabi ko pag-uwi ko na. yun. So unti-unti lang pangat. Hatak mo. Yan. Okay. So dito natin nilalagay sa loob ang ating tracker. Okay. So pwede rin dito. Dito siya idadagdag. Okay. Para medyo nakatago na maigi yung ating tracker. Okay. So ito yung harness ng ating GPS tracker. So madali lang siyang sundan kasi naka-color coding na siya. Yung red, ito yung diretso sa positive ng battery. Black, siya yung negative, diretso din sa negative ng battery. Or sa body ground, pwede rin. Orange, ito yung accessories line. Yun yung pagsusi mo, yun yung umiilaw. So tawag doon accessories line. Tapos yung dilaw, ito yung kill switch. Okay, so yung pinakita ko kanina na kapag pinapatay sa remote, namamatay siya. So ito meron nang nakalagay, pero sa mga wala nito, so doon nyo ilalagay sa papakita ko mamaya na demo kung paano nyo ilalagay yung kill switch na yon. Okay, so pero ito yung pinaka kill switch. Negative trigger ang lumalabas dito, negative. So pag click mo ng o kaya pag text mo sa GPS tracker, may negative na lalabas dito. So magti-trigger dapat ang relay negative trigger para mag-switch siya. Okay? So susukatin natin ngayon yung pinaka-linya. Set na kami nakalasin na lang yung tangke para yung wiring nasa ilalim para mas malinis. Okay? So kakalasin natin yung tangke, itong tornilyo. Yan, yan, yan. Yun, saka ito. Yan, kakalasin natin yung cover na to. Sa magkang terminal ka? Ha? Ay, sige, paano ako ba? Bili ako. Fuel pump, pag kinakalas, i-press nyo lang pababa yung puti na yan. Ayan, pag na-press nyo pababa, atakan nyo palabas yung pump, ikot-ikutin nyo palabas. Ayan, ayan, ganun lang.
lalagay natin yung mga device kagaya nito. So ito next natin na project lilinisin. Galing ito sa ibang paggawaan. So yan yung sunod namin gagawin, lilinisin namin. So sa ngayon gagawin namin yung install namin ng GPS, iaayos na namin sa loob. Ayun, so maraming area na pwedeng paglagyan. Sige. Ayan, tanggating ilaw. Ayan. Diyan lang muna. So marami siyang area na pwedeng paglagyan. Okay, ang lawak. So itong mga ito. So next namin na project, itatago namin dyan sa loob para wala na nakikita ang ganyan. Inches later. Yun. So itong tracker natin, pwede nating ilagay dyan sa loob. Okay. So pwede nating ilagay dito. Oops. Dyan. Pwede dito. Or dito. So waterproof naman itong ating tracker. Dito pwede rin. So ito kasing Raider 150, hindi pa ako nakapagkabit ng tracker dito. Ayan. So ito yung nakikita kong magandang lagayan niya. Ayan. So naka-strap dapat dito. Kailangan natin ng cable tie. Ayan. One eternity later. Yun. So dito ako maglalagay ng kill switch. Dito ko itatap yung linya ng GPS tracker na kulay yellow. Ayan, ito yung kill switch, yung yellow. Okay. So dito ko itatap sa relay na to. So paano ba gumagana ang relay na to? Bakit nagkakaroon siya ng cut off? Napapatay niya yung pinakasusian na yung mismo power. So ito nangyari dito. Yung 87 yan sa gitna at yung 30. So itong tawag sa relay na to ay SPDT relay. Hindi to katulad ng mga relay ng busina na kapag nagti-trigger, nag-o-on yung busina or sa auxiliary light, nag-o-on ang auxiliary light. Ito baliktad. Kapag nagti-trigger yung 86 saka 85, nag-o-off, pa-off siya. So yung 87 yan sa gitna, saka yung 30. So ito yun, oh. Ayan. Bunot ko nga brad ng relay. Yan. So yan yung relay. So dito iba ang number, pero ito yung 30, ito yung 87 sa gitna. Ito hindi na gagamitin yung sa taas. 87A tsaka 30, yung linya na dalawa na yan na nakatap dyan, galing yan sa susian. Yung pinaka main line dun sa susian, kasi itong susian meron siyang dalawang linya. So positive galing yung battery, tsaka yung isa accessories line. So yung linya na ito, yung 30 tsaka 87A, galing dun sa may pula. Pinaghiwalay dun yung sa susian, yung dalawang pula dun pinaghiwalay, inunpin. So pag pinaghiwalay yon, mamamatay yung power. So ganun ang sistema nitong relay na to. Pag pinaghiwalay mo, mamamatay yung buong power. Okay? So yan yon, yung 30 tsaka 87A. Tapos yung 86 nito, yung kabilang linya ng relay, ito magkasama yan. Itong 30 saka 86 magkasama yan, parehas yan na galing dun sa susian, sa battery. Okay, sa kulay red. So 87, ito yung sa kabilang linya ng susian. Okay, so yung 85, ito ngayon yung papunta sa alarm, kulay pink or gray. Tapos dyan din naman natin tatap yung ating GPS tracker, yung kulay yellow. Okay. So ito, hindi pa nakasusi. Test light natin yung linya ng relay na ginamit niya. Hanapin natin yung live na linya. Yun. So hindi pa yan nakasusi yung ilaw, na ibig sabihin meron na siyang linya na nakarekta dun sa battery, sa positive. Yun. Okay. Yun na siya. So lagi yung naka-trigger. Ay, lagi yung naka-power. Para kahit patay ang makina, pwede mo siyang i-on gamit ang tracker. So ito naman yung trigger. Yan o. Kapag nilalagyan ng negative, tumutunog yung relay. So dyan natin ilalagay yung ano mamaya, yung pinaka yellow ng ating GPS tracker. So may live na. So may pagkukunan na tayo ng ating tracker dito.
pwede natin dyan ikunin, dyan ilagay yung positive. Tapos yung negative, pwede natin i-connect sa body ground or sa wire. Tapos accessories line. So kukuha tayo ng accessories line. Hindi na tayo magbabaka sa harapan, masyado ng maraming kakalasin. Dito tayo kukuha sa kanyang preno. So yung isang linya ng preno sa brake switch sa paa. So accessories ano yon? Accessories line yon, pagsusi. So testing natin. Ayan, patay. Pagsusi. So iilaw yan. Ayan o. Tutukan mo, Brad. Okay, di ba? Pag sinususi, umiilaw. So yun yung accessories line. Doon natin itatap yung kulay orange. So puro tap lang ito. Kulang rin dyan. Tutok ko lang, Brad, sa ginagawa. Ayan. Hindi tayo babalat ng wire. Tap lang natin yung pinaka-linya. Ayan. Tap lang yan, ha. Pero depende yan sa owner kung gusto niyang paputulin yung wire. Siyempre may warranty ang motor kapag kabago. So pagka ayaw matanggal ang warranty or safety, huwag niya nang putulin din niya. Ayan, ganyan lang, nakatap lang siya. So pag susi, so konektado na tong orange. So yung pangalawa. So pag susi yan, yung ilaw yan. Yun o. So may accessories line na. So ano niya na lang, tatlo na lang. Itong yellow, itatap na natin dun sa relay, na cut-off relay. Yan, magulo-gulo muna yan. Mamaya, lilinisin natin yung wire na yan. Ilagay natin sa maayos yan. So yung pink ng alarm, saka gray yun yung cut-off. So konektado sa dito sa may kulay brown. So dyan din tayo magtatap ng linya sa brown na yan. Para hindi na tayo matutol. Yan. So hindi tayo nagputol, nagtap lang tayo. Then yung red, ito na to, ito yung live. Pwede yung diretso sa battery para hindi na mabangwa. Dito lang din tayo mag-tap kasi may live naman siya dyan. Kahit di nakasusi, may ilaw na siya. Ito yun, natin natin yun. So doon tayo maglalagay sa live.
Yon, so na-tap na natin yung linya black sa negative. So papunta dito sa battery, dito natin sa tinap. Yung red, ito papunta tong battery. So may linya na sa dito sa relay, dito rin siya galing. So parang dumami ang linya, nag-tap na lang din ako dito. So may positive na, may ground na rin. So yung yellow sa kill switch ay sa brown ng relay na nilagay ng alarm. So okay na yun dyan. Orange yung sa accessories line doon sa may brake. So doon na lang din tayo nag-tap. So ito ngayon papalutin na natin itong ating wire. So marami tayong baso pag medyo nahihirapan sila. Ground. Fuse. Sarili sa fuse. 2 amperes lang yan. Sa mga nagtatanong kung anong klaseng tape yung ginagamit ko, hindi po ito Armac. Hindi ako gumagamit ng Armac tape. So ito ay Dinka tape. So gawa ito ng Japan. Maganda sa tingnan ko, ginagamit ko sa gaya ng Armac tape. Yung Armac. So yung Dinka tape, so yun, double check natin yung linya na kinabit natin. Okay, so nabalot ko na siya para dun sa ating GPS tracker. Double check natin kung ano yung mga merong linya dun sa kanyang pin. Okay, so lagyan natin ng ito, naka body ground. Naka body ground yung test light ko. So bulb yung laman ng test light na to. Okay, sa mga nagtatanong naman kung saan nakakabili ito, message na kayo sa akin. Meron tayong ganitong classic relay. Meron siyang after mong gamitin, pwede mo siyang itabi yung ano, yung para may tagong yung talim. Okay, yan, pantusok. So double check natin yung linya. Pag tinutukan ko yan, yan, narinig nyo, yan, tumutunog yung mismong relay. Yan, tumutunog. So ibig sabihin, okay na yung trigger natin. Pag nagpasok na negative dyan, magti-trigger na yung pinaka relay. So ito yun, oh. So tingnan nyo pag nakasusi, ah. So lalagyan ko ng trigger, ah, sample lang. So tingnan nyo, namatay yung power. So pag binitawan ko yung test light, ayun, oh. Tingnan mo, papatayin ko ulit. Ayan. So yun yung ibig sabihin ko kayo na trigger. Nagka-cut off yung relay yan. Trabaho ng relay, nagka-cut off. So isang linya naman, yung unang linya, ayun. So may power. Off mo natin yung ignition switch. Ayan. So pag nakapatay yung susian, dapat may power pa rin to. Kasi dapat ang GPS tracker may power kahit naka-off yung susian. Hanapin natin yung pinaka-positive line. So dapat meron siya. Okay. Hindi. Wala yung power, so baka may lost contact. So accessories line mo na. So troubleshoot ko natin 'yon. So pag susi naman, so ito yung pinaka 'yon. So may accessories line. So yung pangalawang pin, palayo pala yung camera ko. 'Yon. So patay mo yung susi Andrad. Okay na yung accessories line. So sa paghahanap naman ng trigger, kung okay na yung trigger ng negative, ilagay natin yung test light sa positive. So check naman natin yung isang linya kung mayroon ng negative. Ayun, so umilaw. Okay, so okay na yung ating negative na line. So ang problema na lang natin yung positive. So ilagay natin sa negative yung test light uli. Ayan, para matesting natin kung may live. So yun ang tanong ngayon, bakit wala siyang power? So to troubleshoot natin ngayon, tingnan natin yung fuse. Baka naman wala tong fuse or pondi yung fuse. Ba't buksan mo nga yung fuse? Yun, so yun, putol ang fuse nga. Yun, okay, so tanggalin mo yan. Ay, palitan natin yan. Hanap ka ng may fuse ba tayo maliit dyan?
A few moments later. Yan, sususin natin. Okay, so yan guys, so nakita nyo umiilaw. Bakit nagkaroon siya ng check engine? So ito yung pinaliwanag ko nakaraan sa aking vlog, na kapag may nakabunot na sensor tapos sinusi mo, madidetect niya na may error, then lalabas yung FI. So ito kasi naibunot ko yung fuel pump na linya. So pag nabunot mo yung fuel pump tapos sinusi mo siya mag check engine, so ituturo ko sa inyo kung paano mag-reset niyan. Ibabalik natin sa dati yan. So pwede nyo gamitin yung reflash or pwede nyo gamitin yung reset only. Okay? So mamaya abangan nyo, papakita ko sa inyo yung reset. So bonus na yon. Malit lang na fuse. Yung ito pa yun naman. Yung nakatabingi. Labo na mata mo bro. Salamin ka na yata. Kailangan mo sasabi ka maliwanag na ilaw. Ako na-play. Na-play ko pa. Tingnan natin, napalitan na natin ng fuse. Okay, patay yung ignition switch ah. Hawakan mo brad yung pinaka-socket. Socket lang. Testlet natin yung pinaka-unang pin. Yun. So may power na. Patay ang position. So meron na tayong positive. So buhay na lahat ang ating yan. Okay na lahat. Itatap na lang yan. Ngayon, so kung bakit napunta yung fuse kanina, siguro na-spark yun. Kasi may fuse na-spark ko dito yun sa bandang body ground. So napunti. Ganun kasi lang ang fuse niya. Okay, so ngayon, dito na tayo sa pagkakabit ng SIM card sa ating tracker. So mag-activate ngayon tayo ng ating tracker. Yon, dito na tayo sa pag-activate ng SIM card. So lalagyan na natin ng SIM card itong ating GPS tracker. Ito guys, may SIM card to ah. So suggested ko sa inyo yung mga LTE na SIM para kahit saan malakas ang signal. So yan, pag binuksan mo yan, rubber na yan. Yan yung lagayan ng SIM card ay no. So may guide naman yung SIM card paano mo ilalagay, ayun yung guide oh. Tapos meron siyang itong saksakan na yan, yung Android ano na yan oh, pin. So para yan sa halimbawa lalagyan natin ng tracker yung ating bag or yung ating mga gamit. Halimbawa pupunta tayo ng ibang lugar. So gusto mong i-track yung gamit mo, malay mo baka mawala. So ipasok mo to sa loob ng sa loob ng bag mo. So ang duration nito maabot ng 3 days bago malobat. Okay? So kailangan lang i-full charge natin. So yun yung nakikita yung pin doon sa loob para yun sa charge. Pag nagcha-charge ka yan, medyo malabo lang. Focus natin. Okay ayun, focus na yan. So ngayon ilagay natin yung SIM. Hawakan mo to. Yan. Sa paglalagay naman ng SIM, so may guide. Ayan o. Yan yung guide nya. So hindi siya pwedeng pag ganyan, dapat pag ganun, no? Yun. Okay? So lalagay natin to. Paglagay natin yan, magkakaroon ng power ang ating GPS. So palatandaan na meron siyang built-in na battery. So pagdiin mo niyan, ayun. Kita nyo nagka-power. Tingnan ko ilaw. Ayun, nagka-power ang ating GPS na hindi pa nakasaksak sa motor. So para yun sa halimbawa, yung kukuha ng motor mo marunong magputol ng wire, kinat niya yan. So once na kinat yung wire mo ng alam mo na magnanakaw or sino dyan, mag-activate yung built-in battery nito. So matitrace mo pa rin kahit nasaan siya. Okay, so mayroon siyang 3 araw bago matrace. So yun nakaganda ng GPS tracker na to. Kapag naman tinap mo na doon sa linya to, doon sa mismong pinakalinya niya, mamamatay na yung built-in battery niya. Ang gagana na ngayon yung battery nito, yung galing dito sa motor. Doon siya kukuha ngayon ng power. Okay, so yung battery na nakapasok dito para sa reserva niya in case na may pinutol sa wire. Then kapag kinat yan, magte-text sa'yo yung motor or tatawag sa'yo yung mismong GPS. Magte-text sa'yo na cut alarm nakalagay doon. Okay, so ngayon i-activate muna natin tong SIM. So nailagay ko na yung SIM card sa loob ng GPS. Ngayon, kailangan natin siyang i-text para mag-match doon sa may-ari. So hindi pwede dito i-text kahit sino. Kailangan isa lang yung master nito. Okay? So ngayon, gagamitin natin yung cellphone mo para pang-text. Okay, so dito tayo ngayon sa pag-activate ng ating GPS tracker. So ganito pag-activate niyan. So may number yung ating GPS, no? So may number yon. So nakasave na sa kanya yung number niya.
Ngayon, kailangan may load itong number na to. So lagyan nyo lang ng 30 pesos. So dapat lagi may load ito. Para pag tinetext nyo, nagre-reply siya. Okay? So una natin iti-text dyan, kailangan natin makuha yung pinaka-admin niya. So iti-text natin yung ADM. Yan yung taglat ng admin. ADM 123456. Yan yung default na password ng ating GPS. So pwede natin palitan yan mamaya. Pwede ko ituro yan. So, comma. Yan, diba? ADM 123456, comma, number mo. So, ano number mo? 09 29 29 3000 3000 930. 930. Mamaya i-vlog ko na yun para hindi nila Okay, so yun ang number. Then pag nailagay mo na yung number ng motor ay ng may-ari, so isisenda natin sa kanya. Okay, isisenda din dito sa GPS tracker na number. So pag nag-reply ito, may magre-reply yan ng ADM, yung big letter ng ADM, ibig sabihin ayan. So activated na yung ating yan. So nag-reply na siya. Okay? So pag nakita nyo na yan, ibig sabihin pwede na kayo mag-send ng command dito sa ating GPS tracker. So una nating ita-track ay where. So text natin siya ng where. Saan? Yan. So pag may power ito, yan na, hindi pa nakasaksak yan ha. So tingnan nyo kapag may power pa. Yung minsan kasi nalulobat agad, may walang stock. So yan. So magre-reply siya kung saan lugar siya naroroon. So pag nag-reply na siya, saka nyo na ngayon i-install sa motor. Okay? So hintayin natin yan, naglo-loading lang, nag-i-scan siya ng lugar. So make sure nyo yung lugar nyo ay malakas din na signal para mabilis na mag-reply. Okay? So hintayin natin saglit. Okay guys, so yon, tinext natin siya ng where. Okay? So ito yung address ng shop namin ngayon. Dito tayo ngayon sa LTJ Francisco Street, Cross Naligas. So ayun. Guys, yung red na yan, nandyan kami. So yung phone niya, yan yung blue. Medyo malayo yung ano ng phone. Pero yung red na yan, accurate yan. Nandyan siya mismo sa red na yan. Nandyan kami sa lugar na yan. Ayan. Yan yung motor shop namin. Okay? So sa text pa lang, makikita mo na siya na accurate yung GPS. Okay? So ito pa kaganda sa command nito. Okay? So unang command, where, para malaman mo yung kanyang location, text mo lang ng where. Ngayon, yan na, kinabit na namin yung GPS tracker dito sa motor. Ayan, naka-install na yung wire. Okay, so ngayon tetestingin natin siya ngayon kung mamamatay ba siya. Okay, so susi natin. Yan, susi natin siya. Ang command natin yan, kapag papatayin yung motor, text natin siya ng 35. Okay, 1, 2, 3. Send natin doon sa number ng GPS. Tingnan natin kung mamamatay yung motor. Ayun guys, nakita nyo? So yan. Yan. Okay, so ibig sabihin niya, kapag nagpapatay si hindi, kapag pinatay mo ng cutoff, ibig sabihin mahina ang signal sa lugar, pero napapatay niya. So hindi tutuloy ng andar yan. Okay, so tinext ko siya ng 555. Nag-reply siya ng okay kasi may load ang ating GPS tracker. So ang palatandaan nito, kapag walang load ang ating GPS tracker na kailangan nating loadan, pag tinext natin ng 555, namatay yung motor pero hindi nag-reply yung cut oil okay. So yung palatandaan mo, parang tao yan, pag walang load, para sa atin, di ba, pag tinext tayo wala tayong pang reply, ibig sabihin walang load. So ganun din siya. Okay? So tinext mo ng 555, namatay ang motor pero hindi nag-reply, walang load yun. Pero pag nag-reply, ibig sabihin palatandaan may load pa siya. Okay? So ngayon, iti-text natin siya ng resume oil naman. Okay? So 36 naman. So wala tayong magagawa, yan talaga nilagay nilang number dyan. So yun na lang susundin natin. So text mo lang, send mo lang 36, then magre-resume na yung power niyan. So hintayin lang natin. So halimbawa, tinext mo siya ng 36, hindi siya nag-resume. Okay? Sunod mo na gagawin, doblehin mo yung 36 para doblehin mo yung 6 na yan. Pero katulad niya, nag-reply na siya. Ayan oh. So yun, di ba? Resume oil. So bukas na uli ang ating motor. Okay? So yun. So yan lang tatlong command na mahalaga. Where 555, then 666.
Okay? So, ganun lang yung pag-activate saka pag-send ng command ng ating GPS tracker. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano man gumagana sa apps. Okay? So, doon tayo sa next steps. Okay, so na-activate na natin yung GPS tracker. Napakita ko na rin sa inyo paano mag-activate, mag-send ng location, yun yung where. Then, paano mag-cut off tsaka mag-resume. Okay? So, bubuin na natin yung babalik na sa kanya-kanyang lagayan. So, finishing na to. Then, mamaya papakita ko yung reset tsaka yung apps. Okay? So, meron tong serial number ang ating GPS tracker. So, makikita mo siya dito sa gilid ng ating device. So, yan yung gagamitin username sa ating apps. Okay? Sana naman ano, if naman sana ko sa giging model na naman sana ko sa Aero, no? Pagka nandito, di patong na natin. I-model natin. Magkano yung ano? 24 ang SRP. Para sa mga may sakit na yun. Ang ginagalan? Tumapit na. So, bike mo. Okay, so tapos na natin ma-install yung ating GPS tracker. So, na-test na natin ngayon na sa pamamagitan ng pag-text. Ngayon, ipapakita naman natin yung paano naman gumana yung sa app. Okay, so naka-safety na yung ating GPS sa loob. Okay, ito na siya. So ngayon, kung na-download natin yung apps, testingin naman natin kung paano siya gumagana. Okay, so ida-download natin yung itong apps na to sa ganong GPS, LK GPS 2. So, una, yung ating username, yung pinakita ko yun nandun sa gilid ng ating device. Yung makikita nyo yung number doon, yun yung ating username. So, dito tayo papasok sa IMEI ID. So, click natin yan. Yun. Tapos, yung server, yun yung 36 na nakalagay din doon sa gilid ng ating tracker. So, dalawa yung server. So, dito tayo sa 36. Yan. So, pili natin yung server. Sa ID naman, yun yung nakalagay sa gilid ng device. Ano ba yung nakalagay na? So, i-type muna natin. So, yung password niyan default ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung ID na lang ang kailangan nating i-type. Okay, pakitype muna. So, yun. Kapag na-type na natin yung ating serial number, pupunta tayo ngayon sa click natin yung pinaka-login. Yun. Ilalagin natin siya. Click natin login. Yun. So, click lang yan. Kailangan mayroon kayong data dyan. So, allow mo lang while using apps. So, ayan yung ating tracker ngayon. Makikita mo siya dyan. Ayan yung kulay green. Ayun, yung kulay green na yan. Nandito tayo sa LTG Cruz Naligas. Ayun siya, nakalagay dyan, no? So, yun yung pinaka street natin ngayon. Ayun siya. Ayan, nandito siya. LTG. Ayan, yan kami sa may kanto na yan. Okay? So, accurate siya. Ngayon, paano ba pinapagana itong apps? So, yan yung real time nya. Then, kung gusto mong bigyan ng command, sa more. Yan. Send command. Ayun, o. So, kanina sa text, pag nag-text tayo ng 555, cut off oil siya. Dito, matic, pag click mo ito, mamamatay yung makina. Pero dapat meron kayong internet, then may load yung ating GPS tracker. So, on lang natin yung susian. Tapos, start. Yan, start natin. Then, pupunta lang tayo sa cut off oil. So, click lang natin yan.
Ayan, yan. So, pag-click mo nun, confirm. So, yun. Ayun guys, patay na siya. So, ang bilis niyang mamatay kapag ka sa apps. Okay? So, patay na yung ating motor. So, ayun o. Kahit susi mo yan, ano mo, wala na siyang power. So, para sa pag-resume, so, pwede rin gamitin itong apps. Resume oil tayo. So, click natin yan. Then, confirm. Yan. So, pag-confirm natin, ayun, power na agad yung ating radar. Okay. So, ganun lang yun na yung gagamitin natin sa apps. Cut off oil, restore oil. Paano naman yung arm? So, yung arm na yan, ganito siya gumagana. So, yung arm, ito yung alarm. Na kapag naka-on siya, i-click mo lang siya, then i-confirm mo. Confirm lang. Kapag naka-arm yan, once na nagalaw yung motor, nakakunik ka dapat sa wifi nun malakas ang signal. So pag nagalaw yung motor, mag-alarm yung ating phone. Mag-alarm, mag-iingay siya. Then pag sinusi, tapos in-start, makakatanggap ka ng text sa ating cellphone. So may magte-text yan sa'yo or may tatawag. Tatawag yan sa cellphone mo. Basta merong load ang ating GPS tracker. Okay? So dito medyo mahina ang signal, nakita nyo 1 bar, kaya medyo matagal ang response ng ng alarm niya, pero tatawag yan sa atin or magte-text. So hintayin lang natin yung kanyang response. Ayun oh. So nag-text siya kasi pinanday na ACC alarm nakalagay. So makikita mo na agad yung location yan pag na-restart ng iba yan. Ayun oh. Ayun siya, nakalagay doon tayo sa may kanto na yon. So yung cellphone medyo malayo. Okay, binigay niya agad ang location. So pag tinakbo yan, makikita mo yan kung saan pumupunta yan. Masusundan mo siya. Meron naman siyang direction, no? Pwede mo siyang sundan. Okay? So balik tayo dun sa apps. So yun yung arm. Okay? Pagkaayon natin ng arm, disarm natin para hindi man ganong nakakaubos ng load. Disarm lang natin. Ayan, so disarm. Okay? So kapag medyo malakas ang signal, kapag ito tinakbo mo, gumalaw to, tatawagin sa'yo. Kaya magugulat ka na lang, may tatawag sa cellphone mo na walang sumasagot. Ibig sabihin yung GPS mo may gumagalaw na. Okay, ganun siya. So yung iba na yan, hindi natin kailangan galawin yan. Yan lang. Cut off oil, restore oil, arm, tsaka disarm. Okay. So doon tayo sa iba naman yung feature. Doon tayo sa history. History, ito naman yung kumbaga, kung saan siya nagpupunta maghapon or saan siya nag-stop, saan siya nag-park, makikita mo yan dyan siya. So off mo natin yung engine. So yan yung history niya. So ito ngayon, nagsimula tayong mag-record sa 1. Ano ba siya ngayon? 1 ba ngayon, no? So 1 ngayon, July 1. So bukas, makikita niya na yung history. Yung mula dito sa dinanan niya to, yung makikita mo siya dyan. Ayan, oh. Ayan. Pag pinlay mo yan, makikita mo siya kung saan siya nagdadaan. Kaya kapag hiniram to or binyahe mo to, may record siya. O kung ikarnapin mo ito, makikita mo siya kung saan siya nagdadaan, masusundan mo siya. Yun yung gamit ng ating history. So July 1, tamang-tama. Sa buong buwan, pwede mo na mabasa yung record niyan. So yun yung history. Geofence. Ang geofence naman, para ito sa, kumbaga, sa range ng lugar. Halimbawa, ito yung shop namin. Kapag lumagpas ka dito ng 500 meter or 100 meter, depende kung anong sinet mong meter, mag-a-alarm yung cellphone mo or magte-text yung motor sa'yo na nakalagpas na dun sa pinaka-geofence nyo. So, paggawa nun, add mo lang, click mo lang yung plus sa taas, yan o. Yan. So, pag-click mo yan, hindi matouch. Ayaw matouch. Ito nga mag-touch, ayaw sa kamay ko eh. Kasi madal talaga sa Grandia. Kasi nag-lag. I-set mo muna. Okay, so yun, pag kinlik mo yung plus dun sa taas, lalabas ito. So ito yung adjustan ng yan o, yung pinaka-range nya. Ito. Nakikita nyo yung, yan, yung bilog na yan. Yung bilog na yan. So ito kami ngayon. Nandyan kami sa lugar na yun. Yan yung may blue na yan. So tatapat ko lang yan. Halimbawa, lumabas siya sa loob ng 100 meter, nakalagay na yan, no? Mag-a-alarm yung cellphone or magte-text sa'yo. So pwede kong baguhin yung range na, halimbawa 1,000 meter or yan, pwede mong baguhin yung layo, yan yung bilog na yan. So pag lumagpas sa area na yan, mag-a-alarm yung ating
cellphone or magte-text sa atin yung cellphone. So, halimbawa, nasa office ka, magsiset ka doon ng geofence sa office mo, magsiset ka dito sa bahay mo, o kung saan mo gusto. Then, isi-save lang natin sa taas. Yun. Ay, hindi natin masisave. Ilalagay mo natin dito, halimbawa kung dito, magta-type tayo dito ng shop. Yan, lagyan natin shop muna. Ay, shop. Ba't ay makita yung kulay? Hindi makita yung kulay Iba yung kulay ng ano. Sa setting siguro ng phone mo, no? Setting siguro yung kulay. So yun, itatype lang natin dito yung shop. Then pag na-type natin dito, yan, type natin dyan, click lang natin yung save sa taas, lang, baba, home, tapos save. Yan, naghahang naghahang. So yun, so naghahang lang yung phone. So ganun lang yung pag-save. Siya mo na pag hindi nag-save. Ayun na, save na, napindot na. Medyo mahirap lang pindutin yung cellphone. Ayun, nag-save na. So naka-set ka na sa range na yon. So yun lang naman, more sa command, geofence sa range, history yung mga pinagdaanan. So pag ipapatay natin, pwede nating diretsong logout lang, ganun. Hindi naman mawala yun pagka natin nandun pa rin. Halimbawa, na-logout natin. Ayan. So nilogout natin. So pag lalagin natin ay MIUI pa rin, then login, nandun, nakasave naman na siya. Yan, loading lang, mahina pala signal dito. Okay, yun. So pagka labas mo konti. Okay, so okay na yung ating GPS tracker. Next natin yung last natin gagawin yung reset. Madali lang ito. Basta meron kang Dr. API. Okay, so ngayon i-reset natin yung ating Raider Fi gamit ang ating Dr. API. So isasaksak lang natin sa K-line. Yun. Then negative, positive para magkaroon ng power itong ating Dr. API. Yan. So pupunta lang tayo sa sa reset. Punta lang tayo dun sa Suzuki. Then standard. Tapos reset full code. Tapos hindi mo natin siya i-reset. Gagawin mo natin dyan ay full throttle. Full throttle. Then pag susi natin, iilaw yung pinaka check engine. Tapos pag namatay na yung check engine, saka natin i-reset. Okay, so huwag mo bibitawan ha. So iilaw yan. Okay, so kapag namatay na yun, lumabas yung C1 kanina. Yun yung kaya nabunot namin na error. Okay, so naglabasan yung error. Yun. So gagawin lang natin dyan, i-reset lang natin. Yes lang natin, then okay. Reset lang. Sige. Okay lang, naka full throttle. Okay, so complete. Bitawan mo na yung full throttle. Okay. So ganun lang ang pagre-reset. Erase, error code, complete. Okay? So bunutin na natin yan. So pagka pinatay natin to, pag-on natin, yan, wala ka na makikitang error. Wala na siya. Okay? So wala na rin yung check engine. Ganun lang kabilis mag-reset kapag gamit natin yung Dr. API. Okay? So hanggang dito na lang yung ating video. Kapag nagustuhan nyo yung ating video, paki-like and subscribe na lang natin. Share na rin natin sa iba. Baka makatulong sa iba nating mga mekaniko. Yun, sa mga nag-uumpisa. Okay, so bye-bye!